Hello, kamusta tayo lahat? I praise my Father, the Creator of heaven and earth, El Shaddai, Jehovah, the Almighty God. Because He is righteous, He is amazing, He is awesome. And He is true to His words. Dito sa Psalm chapter 12, verse 6, the words of the Lord are pure words, like silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Ganon ang salita ni Almighty Father. He fulfills all His promises. May isang salita si Almighty Father. He will never leave us nor forsake us. And I also thank my Jesus Christ, my Savior, my Redeemer, for teaching us the way to our Father, for introducing us to our Father, for giving His life on the cross for the forgiveness of our sins, and for praying to our Father to send to us the Holy Spirit. And because of that, we have the Holy Spirit, and they live in our hearts. And because we have the Holy Spirit, we have also the fruits: love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. Ganang characteristics or attitude ng mga followers of Jesus Christ. By their fruits you will know them. And also, I'm thankful to the Holy Spirit because of the gifts. Gift of faith, miracles, healing, discerning different kinds of spirits, speaking in tongues, prophesying. Ano ba yan? Interpreting different tongues. Kaya we must be forever grateful sa tatay natin. Kamukha natin ang tatay natin. Yung mga animals, ibang itsura nila. Yung mga plants, ibang itsura nila. Pero tayo, we are special. In the eyes of our Father, we are the apple of His eye. Kamukha natin ang tatay natin. Meron tayong soul. Our Father created us na may soul, at dapat makabalik tayo sa Kanya. Yung soul natin makabalik kay Almighty Father. At dito sa mundo, we are being tried or tested para malaman ni Almighty Father who is worthy to claim Him. Our inheritance is our Father. He is our treasure. And if we have our Father in Jesus Christ and the Holy Spirit, we have everything in life. So last time, we read Numbers chapter 12, Numbers chapter 13, and Numbers chapter 14. Dito sa Numbers chapter 12, nainggit si Miriam kay Moses. Meron pala siyang lihim na inggit. Kasi hindi magsasalita si Miriam ng against kay Moses kung wala siyang lihim na inggit. At naghakot pa siya, hinakot niya si Aaron. O Aaron, alam mo ba? Yung kapatid natin yan. O, mag-asawa ng Ethiopian. Sa kanya lang ba nakikipag-usap si Almighty Father? So may inggit si Miriam, no? Kahit na prophetess si Miriam, lumalabas pa rin yung kanyang natural na pagkatao, yung kanyang pagka-inggit.
chismis to, no? Yung si Miriam, nakikipag-chismisan kay Aaron. At si Aaron naman, hindi niya pinipigil yung kanyang kapatid na si Miriam. In-enable niya. So, dinig ni Almighty Father yon. Hindi masaya sa buhay si Miriam. Dinig ni Almighty Father. Kaya pinatawag ni Almighty Father si Moses, Aaron, and Miriam. At sinabi ni Almighty Father sa mga prophet niya, nakikipag-usap siya through vision and dreams. Pero kay Moses, iba. Nakikipag-usap si Almighty Father face to face kay Moses. At hindi siya nagagamit ng metaphor. Pagkausap niya si Moses, he speak to him plainly. Walang mga riddles, no? At saka, nakikita niya ang form of the Almighty God. Bakit hindi sila natatakot kay Moses? Sabi ni Almighty Father, why then were you not afraid to speak against my servant Moses? Bakit ganyan na pagkakakilala nyo sa servant ko na si Moses? Mahal na mahal ni Almighty Father si Moses, dahil si Moses sa buong mundo, nung time ni Moses, siya yung pinaka-humble. Kahit nakakausap niya si Almighty Father, hindi niya nagyayabang, nakakausap ko si Almighty Father, sundin niyo ako O akin yung mga ginto ninyo, sa akin na yan. Hindi ganun si Moses. Kaya si Almighty Father, galit kay Miriam. Ang nangyari kay Miriam, nagkaroon ng psoriasis. Leprous skin. Hindi ketong, no? Leprous skin. Pag sasabing leprous, yung nagkaroon ng skin disease. Kasi sa Bible, pag sinasabing leper or leprous, hindi lang ito leprosy na ketong or Hans disease. Ito ay iba-ibang mga sakit sa balat. At si Moses ang nag-pray kay Almighty Father na patawarin si Miriam. Kahit na chinismis siya, siniraan siya, si Moses ang humingi ng kapatawaran para kay Miriam. So, hindi sila umandar, no? Hindi sila umalis ng camp for 7 days. Pero si Miriam nasa labas ng camp. Dahil pag may mga discharge at saka may leprosy, nasa labas ng camp. So, hindi sila umalis ng camp. Nakastay lang sila doon hanggat hindi pa bumabalik si Miriam. So, for 7 days, merong psoriasis si Miriam. After noon, nagpunta na sila sa wilderness of Paran. Ngayon dito sa Numbers chapter 30, nagpadala si Almighty Father ng mga espiya na mag-check ng land of Canaan. So, bawat tribe, merong representative. Kasama sa representative ng bawat tribe, si Joshua na isang Ephraimite at saka si Caleb na isang from the tribe of Judah. I-check nila yung land kung maganda. Makita nila yung land, maganda yung land, na ibibigay sa kanila ni Almighty Father. So 40 days sila nag-spy or nag-espiya sa land. Pero yung 10 spies or nag-espiya, negative ang news na dala-dala nila, pangit doon. Kasi andon marami tayong kalaban, mga giant. Na nakakapanlumo kasi 10 sila, no? Tapos i-report nila sa madaming mga tao na huwag tayong magpunta doon. So yung mga tao naman, syempre, nakinig sa 10,
kaysa sa dalawang tao. Kaya galit sila kay Joshua at saka kay Caleb. Gusto nilang batuhin ng bato at patayin. Kasi si Caleb lang nagsabi na, kaya natin yon. Kaya nating i-possess yung land. Ma-overcome natin yon. Si Caleb lang yung may tiwala kay Almighty Father. Tsaka si Joshua. Pero yung mga ibang spies, ang sabi, hindi natin kaya yon. Mga matatapang na tao, malalakas sila. Maganda nga yung land, fruitful or abundant yung land. Pero ang dami, ang laki, para tayong mga grasshopper. At tingin natin sa kanila, giant sila. Tingin nila sa atin, grasshopper. Tingin din namin sa sarili namin, grasshopper kami kasi niliit namin. Sabi ng mga 10 spies. Kaya yung Israelites, ayaw nilang pumasok ng Canaan. Pwede na silang pumasok eh. So, nasa wilderness sila for 2 years. Pwede na silang pumasok. Nakita na nila yung land. Pero, dahil nga sa 10 spies, nagbagong isip ng mga Israelite, balik na lang tayo ng Egypt. Kuha tayo ng leader para balik tayo ng Egypt. Pero si Joshua at si Caleb, pinipilit nila ang mga tao, no? Pinapalakas nila ang loob. If the Lord delights in us, then He will bring us into this land and give it to us. A land which flows with milk and honey. Only do not rebel against the Lord, nor fear the people of the land. Do not fear them. Huwag kayong matakot. Kasama natin si Almighty Father. Ibibigay sa atin yung land na yon. Pero yung mga tao, gusto silang patayin. At nagpakita si Almighty Father yung gloriousness niya sa tabernacle meeting. Hanggang kailan ako gagalitin ng mga tao na to? Hanggang kailan nila ako i-reject? Hanggang kailan sila hindi maniniwala sa akin na ako ay powerful? Ang dami na akong miracles na ginawa. Hindi naniwala ang mga tao. Hanggang ngayon. Kaya ang gagawin ko ngayon, Moses, ikaw na lang, gagawin kong great nation ang lahi mo. Pero umayaw si Moses. Sabi niya, alam ng mga Egyptians, doon kami galing. Ngayon, kung mamamatay ang mga tao, ibig sabihin, tinanggal mo kami bilang isang slave sa Egypt, tapos sa wilderness lang mamamatay ang mga sinave mo. Ang mga slaves na pinakawalan mo, dito mo lang sa wilderness mapapatay. Pagtatawanan tayo, Almighty Father. Ang dami na namin pinagdaanan, Almighty Father, pero kung papatayin mo sila, kawawa naman. Masisira ang pangalan mo, Almighty Father. Sabi ni Moses. Dahil sasabihin ng mga tao, because the Lord was not able to bring these people to the land which He swore to give them, therefore He killed them in the wilderness. Masisira ang pangalan mo, Almighty Father. Kaya ang ginawa ni Moses, naglambing siya kay Almighty Father. Pinuri niya si Almighty Father. Because our Father is worthy to be praised and adored. The Lord is long-suffering and abundant in mercy, forgiving iniquity and transgression. But He by no means clears the guilty, visiting the iniquity of the fathers on the children to the 3rd and 4th generation. Pardon the iniquity of these people, I pray, according to the greatness of your mercy, just as you have forgiven these people from Egypt, even until now. So yung prayer ni Moses, yung pattern
parang pattern na binigay ni Jesus Christ, no? Una muna pinuri si Almighty Father, tapos hingi ng kapatawaran, tapos yung blessings. Hindi magpapasalamat. Ganon ang prayer kung makipag-usap si Moses. Alam ni Jesus yon dahil si Jesus kasama na siya ni Almighty Father when our Father created this world. Ang sabi ni Almighty Father, yung mga foot soldiers or yung mga nasa war na mga binilang, yung nagkaroon ng census, balik. Yung mga nag-census, yung 20 years old and above, itong listahan natin na sa Bible natin nakuha, hindi sila makakapasok sa Israel or land flowing with milk and honey. Ang dami nito na nabilang natin. 186,400 para sa Judah, Issachar, Zebulun. Hindi sila makakapunta. Hindi sila makakapasok. Ang makakapasok lang si Joshua and Caleb. Even si Moses, Aaron, and Miriam hindi nakapasok sa Israel. Itong mga 151,450 na si Reuben, Simeon, and Gad, hindi rin makakapasok. Itong si Ephraim, Manasseh, and Benjamin, 108,100. At saka itong si Naphtali, Asher, Dan, 157,600. Hindi sila makakapasok. Kung si Moses hindi makakapasok sa Israel, si Aaron din. So, syempre, hindi rin makakapasok yung tribe ng yung Levites na sila Merari, yung descendant ni Merari, descendant ni Gershon, at descendant ni Kohath. Ang matitira lang, ang makakapasok lang ay 19 years old and below. So, 40 years sila sa desert or sa wilderness kasi 40 days sila nag-espiya doon sa land ng Canaan. Alam naman natin na ibig ng 40 days, it's purging. 1 day is equivalent to 1 year. Kaya 40 years sila sa desert or wilderness. Pero yung mga tao, no, nung pagkarinig nila na malalagas sila lahat, hindi sila makakapasok sa land flowing with milk and honey. Ready na kami. Hindi ka na. Go na tayo. Punta na tayo. Sugurin na natin sila. Nagsalita na si Almighty Father. Hindi na babawiin ni Almighty Father yun. Na mamamatay sila sa wilderness. Hindi na babawin ni Almighty Father. Pag nagsalita si Almighty Father, nagsalita na. Nagbago ang isip ng mga Israelite. Pupunta na sila ng land of Canaan para kalabanin. Pero hindi sila sumama si Almighty Father. At hindi nila dala-dala yung Ark of the Testimony. Kaya syempre, mahina sila. Kasi hindi nakasama si Almighty Father eh. Kaya futile yung kanilang attempt to invade the land of Canaan. Ito na, here we are, and we will go up to the place which the Lord has promised, for we have seen. Ito na, pupunta na kami, akit na kami ng bundok, pupunta na namin yung lugar, kasi nagkasala kami, hindi na. Ang tigas ng ulo. So sabi ni Moses, hindi na. Nagsalita na si Almighty Father, hindi kayo magiging successful. Matatalo kayo ng kaaway. Ando na mga Amalekites at ng Canaanites.
So yun nga ang nangyari. Then the Amalekites and the Canaanites who dwelt in that mountain came down and attacked them and drove them back as far as Hormah. Sa katigasan ng ulo. Nagbago ang isip. Ay, 40 years tayo dito. Pag-usapan natin yan. Lika na. Okay na tayo. Okay na kami. Pupunta na kami doon. Minsan comedy itong Israelites, no? Itong Israel, napakatagal ng country. Hindi masisira ang Israel. Yung country na Israel, hindi masisira. Kahit napakaliit na country, nag-iisang country sa Middle East na kilala si Almighty Father. At nakikilala na rin ng ibang mga Israeli si Jesus Christ. So, hindi masisira ang Israel. Pangalan pa lang, Israel. Pangalan ni Almighty Father yon. Tuto pa rin ni Almighty Father yung promise niya kahit na maliit na country yon. I-retain ni Almighty Father yung pangalan na yun dahil siya mismo ang pumili ng name na Israel. Hindi kagaya ng country na Philippines. Lovers of horses, ang ibig sabihin ng Philippines. Ba't ganon? Philip. Pangit ng name, no? Balitan kaya natin. Hindi nag-check yung mga tao. Gawin natin Philippines kasi dahil kay King Philip, kaya naging Philippines. Hindi niya alam ibig sabihin ng Philip, no? Ibig sabihin ay lovers of horses. So, mahilig sa mga kabayo. Kaya pala mayroong karerahan ng kabayo dito dati. Wala na ngayon. So, dito na tayo sa Numbers chapter 15. Iska. Makinig ka, Iska. Tinutulugan mo lang ako, Iska. Hindi mo natatapos yung mga sa YouTube. Bakit ka ganyan? Natutulog ka lang. Hindi ko natatapos. Numbers chapter 15. And the Lord spoke to Moses saying, "Speak to the children of Israel and say to them, when you have come into the land you are to inhabit, which I am giving you," pagdating nyo sa land, no, may instruction agad si Almighty Father. Kahit na sinabi niya na after 40 years pa sila makakarating sa land flowing with milk and honey, may instruction agad si Almighty Father. Advance ang isip ni Almighty Father. When you have come into the land you are to inhabit, which I am giving you, and you make an offering by fire to the Lord, a burnt offering or a sacrifice to fulfill a vow, or as a freewill offering, or in your appointed feasts. Alam natin yung mga feasts, no? Yung Passover, yung Sukkot, tsaka yung Feast of Weeks ba yun? Or Feast of Weeks, Sukkot, tsaka Passover. And then Sabbath. And then yung Jubilee, tuwing 50th year, no? Ito yung mga appointed feasts. Meron pa ba tayo nakalimutan? Iska. To make a sweet aroma to the Lord from the herd or the flock. Then he who presents his offering to the Lord shall bring a grain offering of 1/10 of an ephah. Timbang ito. Of fine flour mixed with 1/4 of a hin of oil. So, itong flour na ginagamit nila ay wheat. Hin of oil, ito ay olive oil. And 1/4 of a hin of wine as a drink offering. So, yung wine, usually, it's grapes. As a drink offering, you shall prepare with the burnt offering or the sacrifice for each lamb. Or for a ram, you shall prepare as a grain offering 2/10 of an ephah of fine flour mixed with 1/3 of a hin of oil. And as a drink offering, you shall offer 1/3 of a hin of wine as a sweet aroma to the Lord. And when you prepare a young bull as a burnt offering, or as a sacrifice to fulfill a vow, or as a peace offering to the Lord, then you shall be offered with a young bull, a grain offering of 3/10 of an ephah of fine flour mixed with half a hin of oil. And you shall bring as a drink offering half a hin of wine as an offering made by fire, a sweet aroma to the Lord.
Kasi, kaya sweet aroma, hindi naman kumakain si Almighty Father, kundi yung amoy lang at saka yung willingness ng mga tao to offer to the Almighty God. Yun ay maganda. It's a form of worshiping and worshiping the Almighty Father at saka nagpapakumbaba, no? Being submissive to the Almighty Father. Thus, it shall be done for each young bull, for each ram, or for each lamb or young goat, according to the number that you prepare. So you shall do with everyone according to their number. Kaya nga ang tawag sa book na to ay Numbers. All who are native born shall do these things in this manner. Ibig sabihin native born, kasama sa 12 tribes. Kasama ang mga Levites. In presenting an offering made by fire, a sweet aroma to the Lord. And if a stranger, or hindi kasama sa 12 tribes, stranger siya, galing siya ng Egypt, hindi siya kalahi, no? Ni Jacob. Stranger ang tawag doon. Dwells with you, or whoever is among you throughout your generations, and would present an offering made by fire, a sweet aroma to the Lord, just as you do, so shall he do. Gagayahin niya, kahit hindi siya kadugo ni Jacob. Gagayahin niya kung ano ang nandun sa ginagawa ng mga Israelites. Dapat makiselebrate din siya. Verse 15. One ordinance shall be for you of the assembly and for the stranger who dwells with you. Iisa lang ang law or statute sa mga native born, sa mga Israelites, at sa mga hindi Israelites na galing sa iba-ibang mga lugar. An ordinance forever throughout your generations. As you are, so shall the stranger be before the Lord. So itong mga tao na to, kahit stranger, pwedeng ma-save. No? Adopted. Yan. Verse 16, one law and one custom shall be for you, and for the stranger who dwells with you, iisa lang. Again, the Lord spoke to Moses, saying, speak to the children of Israel and say to them, when you come into the land to which I bring you, then it will be when you eat of the bread of the land that you shall offer up a heave offering to the Lord. Merong heave offering. You shall offer up a cake of the first of your ground meal as a heave offering. As a heave offering of the threshing floor, so shall you offer it up. Of the first of your ground meals, you shall give to the Lord a heave offering throughout your generations. May offering, pinapaalala ni Almighty Father yung mga heave offering. Para matuto yung mga tao, tandaan yung mga inuutos niya. Para laging nare-refresh ang mga tao, ito yung inuutos ni Almighty Father, ito ang dapat namin gawin, no? Pero ngayon, dahil nga si Jesus Christ, He died on the cross, siya na yung heave offering. Lahat sinakop na ni Jesus Christ. Siya na yung grain offering. Siya na yung sin offering. Peace offering. Siya na rin. Kaya nga, Prince of Peace, si Jesus Christ. Hindi na natin kailangan pang maghirap magpatay ng animals. Si Jesus na rin ang ating high priest. Hindi kailangan ni Jesus, ulitin ko, ng representative dahil si Jesus, He is alive. Kaya niya tayong dalhin because of His precious blood. Verse 22, if you sin unintentionally, hindi mo sinasadya, nagkasala, and do not observe all these commandments which the Lord has spoken to Moses, all that the Lord has commanded you by the hand of Moses from the day the Lord gave commandment and onward throughout your generations. Merong unintentional sin. Ano ba yung mga unintentional sin? Kasalanan pero hindi mo sinasadya. Yung iba, no, nakabuntis. Ay, hindi ko naman sinasadya. Hindi. Nakabuntis tapos hindi sinasadya. Sinadya mo yun. Hindi ka naman nagdapa di ba? Sinadya yun. Hindi ko sinasadyang mabuntis siya. Bakit mo tinabihan kung hindi mo sinasadya?
Ang unintentional sin, example, meron kang animals, nakagat yung tao, cargo mo yung animals na yon. Unintentionally, namatay yung tao, nasugatan, no? So, yun to yung isang mga example ng unintentional sin. O kaya, mali yung pagkakatimbang mo. Hindi mo sinasadya. So, itong law, no? Then it will be if it is unintentionally committed. O kaya may mga bagay na nawala, pinatago sa'yo, nawala, hindi mo naman ninakaw. Without the knowledge of the congregation, that the whole congregation shall offer young bull as a burnt offering, as a sweet aroma to the Lord, with its grain offering and its drink offering, according to the ordinance. And 1 kid of the goats as a sin offering. So the priest shall make atonement. So nung time na to, yung priest ang gumagawa, nutusan ni Almighty Father to make atonement for the whole congregation of the children of Israel, and it shall be forgiven them, for it was unintentional. Mapapatawad because it's unintentional. They shall bring their offering, an offering made by fire, to the Lord, and their sin offering before the Lord for their unintended sin. May offering pa rin. Kasi hindi mo sinasadya, mapapatawad. It shall be forgiven for the whole congregation of the children of Israel, and the stranger who dwells among them, because all the people did it unintentionally. So even the stranger, kung may nagawang kasalanan ng stranger pero unintentional, same law applies to the stranger. Verse 27, and if a person sins unintentionally, then they shall bring a female goat in its first year as a sin offering. So the priest shall make atonement for the person who sins unintentionally, when he sins unintentionally before the Lord, to make atonement for him, and it shall be forgiven him. You shall have one law for him who sins unintentionally, for him who is native born among the children of Israel, and for the stranger who dwells among them. So iisa lang ang law, hindi nakahiwalay. Stranger, Israelite, same law lang applies to both, no? Pag nagkakasala unintentionally. Verse 30, but the person who does anything presumptuously, whether he is a native born or a stranger, that one brings reproach on the Lord, and he shall be cut off from his people. Presumptuously nagkasala siya. Native born man or stranger, same ang parusa. Cut off from his people, which means put to death. Because he has despised the word of the Lord. Hindi niya sinunod yung utos ni Almighty Father. Pag hindi sinunod ang utos ni Almighty Father, you are rejecting the Almighty Father. And has broken his commandment. That person shall be completely cut off. His guilt shall be upon him. Napaka-harsh ng law. Dahil tinuturuan ni Almighty Father ang mga tao. Ini-introduce niya na lahat ng mga bagay na ginagawa natin na wickedness, merong equal na kaparusahan. Pero nung dumating na si Jesus Christ, nung pinanganak siya, and then He ministered to the people, and He died on the cross, and rose after 3 days, nag-iba ang covenant. Naging new covenant na, New Testament. Kaya nga, sa New Testament, andon si Jesus, andon yung mga 12 apostles ni Jesus, si Paul, no? May mga letters doon. Verse 32, now while the children of Israel were in the wilderness, they found a man gathering sticks on the Sabbath day. Law ni Almighty Father na hindi pwede magtrabaho ng Sabbath day. Pero nakakita sila ng
lalaki na nagpupulot ng stick. Baka sabihin natin, nagpupulot lang ng stick, masama yun. Na ba't pinatay? Eh, nagpupulot lang naman ng stick. Bili na bili ni Almighty Father, walang magtatrabaho. So, hindi nila ngayon alam ang gagawin nila. Kasi nagdadalawang isip sila. Kasi pupulot lang naman ng sticks, no? Verse 33, and those who found him gathering sticks brought him to Moses and Aaron and to all the congregation. Iniharap. They put him under guard because it had not been explained what should be done to him. Hindi pa nila alam kung anong gagawin. Dahil nga, bili ni Almighty Father, Sabbath day, walang gagawin ng tao. Yung ginawa niya, namulot siya ng stick. Then the Lord said to Moses, the man must surely be put to death. Namulot ng stick, pinatay. Dahil para makita ng mga tao na strict si Almighty Father, seryoso siya sa kanyang mga law na binibigay sa mga tao. Kaya, kailangan magkaroon ng example para hindi nagayahin. All the congregation shall stone him with stones outside the camp. Mga tao, outside the camp. Bakit hindi inside the camp? Madudumihan yung camp, kaya dapat sa labas. Babatoy ng buto para mamatay. So as the Lord commanded Moses, all the congregation brought him outside the camp and stoned him with stones, and he died. Verse 37. Again, the Lord spoke to Moses, saying, speak to the children of Israel. Tell them to make tassels on the corners of their garments throughout their generations. Mga children of Israel, maglagay sila ng tassel, mga tali, sa corner ng kanilang garment throughout their generations, and to put a blue thread in the tassels of the corners. And you shall have the tassel, yung tali, that you may look upon it and remember all the commandments of the Lord and do them. So kaya pinalagyan ni Almighty Father ng tassel ang damit ng mga Israelite for the people to remember the Almighty Father's commandments, and that you may not follow the harlotry to which your own heart and your own eyes are inclined. So tuwing makikita nila yung tassel, andon yung nakasulat din doon yung salita ni Almighty Father, yung mga commandments, susundin nila yon, hindi na makalimutan. And that you may remember and do all my commandments and be holy for your God. I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt to be your God. I am the Lord your God. Ako ang Diyos nyo. Ako ang sundin ninyo. Ako ang nagbibigay ng law. Ako ang nagpalaya sa inyo. Sa Egypt, nire-reiterate ni Almighty Father, ako ang makapangyarihan, no? So yung itong mga tassel sa garment, binanggit ito ni Jesus Christ. Sa Matthew chapter 23, yung tassel sa garment. Then Jesus spoke to the multitudes and to his disciples, saying that the scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. Therefore, whatever they tell you to observe, that observe and do, but do not do according to their words, for they say and do not do. Binabanggit nila, pero hindi na ginagawa ang dapat nilang gawin. Lip service lang. It's hypocrisy. Yun ang ibig sabihin ni Jesus Christ sa mga Pharisees and scribes. For they bind heavy burdens, hard to bear, and lay them on men's shoulders, but they themselves will not move them with one of their fingers. But all their works they do to be seen by men. Nagtatrabaho sila para ipakita sa mga tao. Gusto nila ng validation ng mga tao. Gusto nila pag tumutulong sila, tumutulong ako, asan yung mga, kumbaga sa ngayon, tumutulong ako, asan yung mga camera, picturean nyo, kung may dadala akong mga gamit dito, pinamimigay ko sa mga tao. Ang dami sa internet, namimigay ako ng pera. Pero yung sa internet, na mga influencer, tawag ba doon?
Namimigay sila ng pera. Pero mas malaki ang kinikita nila sa views. So, ginagamit nila ang tao to give money. Yung tao naman akala niya malaki na yung pera na yon, pero mas malaki yung kinikita nung nagbigay sa kanya. Dahil ginagamit lang siya. Hypocrisy rin yun. So, balik tayo dito, no? For they bind heavy burdens, hard to bear, and lay them on men's shoulders, but they themselves will not move them with one of their fingers. But all their works they do to be seen by men. They make their phylacteries broad and enlarge the borders of their garments. Ito yung phylacteries and enlarge the borders of their garments. Ito yung tassel sa garments. Doon yung mga Pharisees at saka yung mga scribes, pinapalaki nila yung kanilang border ng kanilang garments para makita ng mga tao na marami silang mga kinakabisado, alam nila ang law, no? Kasi nga inutos ni Almighty Father para matandaan ng mga tao, ilagay ninyo sa tassel ng damit ninyo. Ang ginawa naman ng mga Pharisees, alam nila yung law, pero hindi nila ginagawa, hindi nila ipinapamuhay, nandun lang sa damit nila. Nasa border na ng garment nila. They love the best places of feasts and best seats in the synagogues, greetings in the marketplaces, and to be called by men, Rabbi, Rabbi. Ngayon, may mga tao, tuwan-tuwa sila pag tinatawag silang pastor, pastor, o preacher, or high reverend, most holy of high reverend. Tuwan-tuwa sila, yung title, tuwang-tuwa sila. Pero kay Almighty Father, bale wala ang title. Dahil yung title, yun ay nagpapayabang sa mga tao. His Excellency, His Most Highness, hindi dapat ginagamit sa tao yun. Dahil itinataas mo yung tao na hindi naman talaga dapat, dahil ang dapat nating itaas, ang dapat nating i-worship si Almighty Father. Ang teacher natin, si Jesus Christ. Lahat na ng mga may title, tuntua sila, o engineer, o tuntua yun pag tinawag mong engineer, or architect, or doctor, feeling nila, dami ko pinag-aralan, doktor ako nakakaalam. Hindi alam ng doktor lahat. Nag-eksperimento rin ng doktor. Nag-eksperimento rin sila. Yung mga scientists, up to now, nag-eksperimento sila. Hindi nila alam lahat. Sino nakakaalam na lahat? Si Almighty Father. Kaya nga itong Bible, importante. Manual ng buhay natin. So ulitin ko, no, yung phylacteries na binabanggit ni Jesus, ito yon yung sinasabi ni Almighty Father na maglagay ng tassel sa garment nila. Yung phylacteries, a small leather box containing Hebrew text on vellum worn by Jewish men at morning prayer as a reminder to keep the law. So ito yon, no? Sa Old Covenant nakasulat sa Numbers chapter 15 verse 37 up to 41. So dito na tayo sa Numbers chapter 16. Iska, huwag ka naman matulog pag nanonood ka sa YouTube, ha? Nakakadalawang ulit ka, hindi mo natatapos, tulog ka ulit. Ba't gano'n? So, Numbers chapter 16. Now, Korah, the son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, with Dathan and Abiram, the sons of Eliab, and On, the son of Peleth, sons of Reuben, took men. O, ito na ay kudeta. Iba ang war sa kudeta. Pag sinabing war, magkaibang lahi iyon, ibang lugar.
Pero ang kudeta, sa kayo-kayo mismo, mag-aaway-away kayo, nagkakaroon ng faction, nagkakaroon kayo ng rift, nag-aaway kayo, no? Ito ang gustong mangyari ni Korah, na isang Kohathite at from the tribe of Levi. At saka ito namang si Dathan and Abiram, at saka si On, from the tribe of Reuben naman. Bakit nagrebel si Korah, Dathan, Abiram, and On? Kasi feeling nila may favoritism si Almighty Father. So itong si Korah, no? Korah, Kohathite siya. Sila yung nagbubuhat ng mga articles, ng mga basins, ng mga utensils, ng mga holy things. Ito namang si Reuben, ito naman ay men of war. So, iba-iba ang role ng mga tao. Pero itong si Korah, Dathan, Abiram, and On, inggit. Hindi mawawala inggit sa tao. Ba't ganon? Ngayon, kung i-apply natin ngayon, itong si Korah, nagsiserve siya as a Levite, because of he's a Levite, nagsiserve siya. So, yung congregation ninyo, may mga inggitero dyan, inggitera. Okay? Nagsiserve sa church or congregation ninyo. Pero may inggitan. Ba't ganon? So, may mga deacons, elders, preachers, pastors, ministers, lay ministers, ang mapupunta sa impyerno. Gaya itong si Korah. Dahil si Korah, nagsaserve siya sa Tabernacle of Meeting. Sila yung tagabuhat. So, kung itong si Korah ay napunta sa impyerno, syempre, yung mga tao na disobedient, kahit na sabihin mo na ikaw isang pastor, preacher, ginagamit mo yung pangalan ni Almighty Father, mapupunta ka rin sa impyerno. So, basahin natin is Kaha. Now, Korah, the son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, with Dathan and Abiram, the sons of Eliab, and On, the son of Peleth, sons of Reuben, took men. Nang engganyo silang talika. Sali kayo sa amin. Magpulong tayo, magkaroon tayo ng sarili nating meeting. May pag-uusapan tayo. Nagpaplano sila. And they rose up before Moses with some of the children of Israel, 250 leaders of the congregation, representatives of the congregation, men of renown. Pag sinasabing men of renown, matatalinong tao to. Sumama kay Kohath, pangunguna ni Kohath na isang Levite. Nainggit siya. Dahil bakit kami lang ang tagabuhat? Ayaw namin ang tagabuhat. Gusto namin maganda yung rango namin. Nang hikayat pa ng mga tao. Ganun talaga, yung mga taong inggitero. Alam mo, ganito yung ginagawa nila. Lika, sama-sama tayong lahat. Mag-rally tayo. Gusto ng gulo. Si Almighty Father, ayaw niya ng gulo. Si Jesus Christ, ayaw niya ng gulo. Ngayon, kung may mga religious leaders na gusto ng gulo sa mundo na to, hindi sila kay Almighty Father. Kung may mga religious leaders na nag-preach about sa politics, about sa kung ano nangyayari sa society, na magkakaroon ng hidwaan ng mga tao, or magiging aggressive ang mga tao, magiging emotional sila at magiging aggressive, hindi sila kay Almighty Father, hindi sila sa Holy Spirit. Hindi sila kay Jesus. Those men are evil men. Ginagamit lang ang pangalan ni Almighty Father to gain the trust of the people. Kaya, dapat magkaroon tayo ng spirit of discernment. Ipag-pray natin kay Almighty Father na bigyan tayo ng gift of discerning different kinds of spirit.
So nagkudeta to, 250 leaders of the congregation, kasama na si Korah. Sino ba yun? Dathan, Abiram, and On. They gathered together against Moses and Aaron and said to them, "You take too much upon yourselves, for all the congregation is holy." Ang dami yung trabaho, holy ang congregation, every one of them, and the Lord is among them. Why then do you exalt yourselves above the assembly of the Lord? Bakit kayo ang leader? Sino nagbigay sa'yo nag-assign sa inyong maging leader? Sabi ni Korah, bakit tinataas yung sarili ninyo? Hindi alam ni Korah na ayaw ni Moses. Bakit lang nagsuserve si Moses? Dahil gusto ni Almighty Father. Sinusunod ni Almighty Father. Sinusunod ni Moses ang gusto ni Almighty Father. Kaya dito sa verse 4, so when Moses heard it, ay tinataas doon yung sarili niya, na siya yung leader, he fell on his face. Kasi, hindi naman gusto ni Moses maging leader eh. Hindi niya gusto maging prophet. Ang may gusto si Almighty Father. Pinili si Moses ni Almighty Father kahit ayaw ni Moses. Ayaw naman talaga ni Moses. Di ba? Ako ba, yung mga taong to, ang dami nila, kaya ko ba to? Sabi ni Moses, di ba, nagreklamo siya kay Almighty Father, hindi ko sila kaya. Yung mga reklamo nila, Almighty Father, hindi ko naman mga anak to eh. Anak mo to, Almighty Father. Ganun si Moses. Hindi siya mayabang. And he spoke to Korah and all his company, saying, "Tomorrow morning the Lord will show who is holy and who is his and who is holy." Bukas, Korah and company, malalaman ninyo kung kanino si Almighty Father, kung sino ang holy. Confident si Moses. And will cause him to come near to him, the one or that one whom he chooses, he will cause to come near to him. Kung sino ang makakalapit kay Almighty Father, yun ang pinili ni Almighty Father. Do this, take censers, Korah and all your company. Alam niyo yung censers? Yung censers, doon nakalagay yung incense. Yung ginaganon, yung may malaking bola na butas-butas siya, tapos nasa sa loob doon yung incense. Tapos hawak-hawak yun, may chain. Iginaganon yun sa mga tao, maaamoy yun, incense yun, bango. Put fire in them and put incense in them before the Lord tomorrow, and it shall be that the man whom the Lord chooses is the Holy One. So si Almighty Father mamimili. You take too much upon yourselves, you sons of Levi. Masyado kayong mayayabang, prideful kayo, sons of Levi. Gusto yung sakupin ng lahat. Then Moses said to Korah, "Hear now, you sons of Levi." Kasi nga si Korah, son of Levi siya eh. "Is it a small thing to you that the God of Israel has separated you from the congregation of Israel?" Hindi ka na ba nakontento na kayong mga Levites, you've been separated? Hindi kayo nakontento? Hindi kayo magkikipag-away sa mga tao, hindi kayo magkakaroon ng war. Dahil kayo ay para kay Almighty Father. Napakalit na bagay ba sa iyo yun na mag-serve kay Almighty Father? Napakalit na bagay ba sa iyo na magbuhat ng mga holy things like the utensils, the basins? Palit na bagay sa inyo. Ay yung mga yon ay holy kay Almighty Father. Hindi kayo nahihinaan kayo sa ganong trabaho. So, is it a small thing to you that the God of Israel has separated you from the generation of Israel to bring you near to himself, to do the work of the tabernacle of the Lord, and to stand before the congregation to serve them? Nahihinaan kayo? Hindi kayo kontento? Gusto nyo kayong maging priest? Ganon? Kayo ang maging prophet dito? Verse 10, "And that he has brought you near to himself, you and all your brethren, the sons of Levi, with you,
And are you seeking the priesthood also? Gusto ba rin ba maging priest? Ang mga Levites, sa kanila manggagaling ang priest. Especially, no, sa lineage or descendants ni Aaron. Kaya lahat ng mga priests and high priests, descendants ni Aaron. Levites sila. Pero hindi lahat ng Levites ay pwedeng maging priest. Kasi dapat descendant ni Aaron. Naiinggit sila. Gusto nila maging famous din. Kasi kilala si Aaron, yung mga anak niya, kilala si Moses. Sila, ano bang gusto nila? Gusto nila maging famous din. Ayaw lang nila maging tagabuhat. Eh, importante yung kanilang mga binubuhat na mga bagay. Kay Almighty Father yun. Verse 11, therefore you and all your company are gathered together against the Lord. And what is Aaron that you complain against him? Anong meron sa Aaron na may complaint kayo kay Aaron? Ginagawa lang ni Aaron mga sinasabi ni Moses. Na yung sinasabi ni Moses ay galing kay Almighty Father. So anong complaint nyo kay Aaron? And Moses sent to call Dathan and Abiram, the sons of Eliab. But they said, we will not come up. Stubborn. Ayaw nila magpa-submit. Pinapatawag ni Moses si Dathan and Abiram. Hindi kami pupunta. Ayaw namin. Busy kami. Matigas ang ulo. Is it a small thing that you have brought us up out of the land of flowing with milk and honey to kill us in the wilderness, that you should keep acting like a prince over us? Ano ka, para kang prinsipe? Ha? Natatawagin mo kami? Tapos mamamatay lang kami sa wilderness kasi hindi pa kami nakakapasok ng land flowing with milk and honey. Ano ka, prinsipe, na ikaw ang susundin namin? Ganun lang salita no? That you should keep acting like a prince over us. Ano, umaarte ka ng prinsipe? Dahil sa prinsipe ka dati sa Egypt, well ngayon hindi ka na prinsipe. Parang ganun ang gustong sabihin ng mga against kay Moses. Verse 14, moreover, you have not brought us into a land flowing with milk and honey, nor given us inheritance of fields and vineyards. Hindi pa kami dinadala sa land flowing with milk and honey. Tsaka wala ikaw binibigay sa amin ng lupain or taniman. Will you put out the eyes of these men? We will not come up. Hindi kami aakyat. Wala ka namang binigay sa amin Dito lang kami. Stay put lang kami dito. Verse 15, then Moses was very angry and said to the Lord, do not respect their offering. I have not taken one donkey from them, nor have I hurt one of them. Sabi ni Moses, dahil galit si Moses. Ano? Huwag mong irespeto yung kanilang offering. Huwag mong tanggapin, Almighty Father. Dahil wala akong kinukuha sa kanila kahit na isa. Wala akong ninanakaw sa kanila. Hindi ko sila sinasaktan. Sabi ni Moses. And Moses said to Korah, tomorrow, you and all your company be present before the Lord. Ikaw, Korah, pati mga kasama mo, present kayo dapat You and they as well as si Aaron. As well as Aaron. So kasama si Aaron. Maghaharap-harap tayo. Let each take his censer and put incense in it. Yung censer yung ginaganon, no? Yung nakalagay doon yung insenso. Lalagyan ng incense. And each of you bring his censer before the Lord. Kung yung censer ninyo, dalhin ninyo. 250 censers. Kasi nga, 250 men yung gusto magkudeta. Both you and Aaron, each with his censer. Bawat isang sa inyo, may daladalang censer. So every man took his censer, put fire in it, laid incense on it, and stood at the door of the tabernacle of meeting with Moses and Aaron. So 250 men. Verse 19. And Korah gathered all the congregation against them at the door of the tabernacle of meeting, and the glory of the Lord appeared to all the congregation. So ready na yung mga tao, nandun sila sa tabernacle of meeting.
pati si Korah, nandun na rin yung kanyang mga galamay. Mga wicked people, hindi makontento. Hanggang ngayon, yung mga tao hindi makontento. Verse 20, and the Lord spoke to Moses and Aaron, saying, separate yourselves from among this congregation, that I may consume them in a moment. Humiwalay kayo. Moses and Aaron, humiwalay kayo sa kanila. Baka madamay kayo. Dahil ang gagawin ko sa kanila ay paparusahan ko sila. Kaya hiwalay kayo, Moses and Aaron. And then they fell on their faces and said, O God, the God of the spirits of all flesh, shall one man sin and you be angry with all the congregation? Sabi ni Moses and Aaron, isa lang ang nagkasala, pat lahat ng congregation damay-damay ba? Pero bago yun, O God, the God of spirits of all flesh, pinuri nila si Almighty Father. Yung isang tao ang nagkasala, damay-damay ba pati ang congregation? So the Lord spoke to Moses, saying, speak to the congregation, saying, get away from the tents of Korah, Dathan, and Abiram. So, sabihin mo sa congregation, pag sinasabing congregation, buong Israelites yon. Sabihin mo sa kanila, lumayo sa tent ni Korah, ni Dathan, and Abiram. Sa mga pag-aari. No? Kasi wala nga silang bahay, nasa tent lang sila. Kaya tent, lumayo kayo sa tent nila. So sa tent nila Korah, Dathan, and Abiram, nandun ang kanilang mga relatives and mga descendants. Then Moses rose and went to Dathan and Abiram, and the elders of Israel followed him. Lumapit sa tent ni Dathan and Abiram. And he spoke to the congregation, saying, depart now from the tents of these wicked men. Lumayo kayo, layo kayo. Sabi ni Moses. Lumayo kayo sa tent ni Korah, Dathan, and Abiram. Touch nothing of theirs, lest you be consumed in all their sins. Yung tent, huwag yung hahawakan. Yung mga gamit nila, huwag yung hahawakan. Yung mga livestock nila, huwag yung hahawakan dahil madadamay kayo. Sabi ni Moses, dahil galit niya si Almighty Father. Verse 27, so they got away from around the tents of Korah, Dathan, and Abiram. So, yung mga tao lumayo na sa tent ni Korah, Dathan, and Abiram. And Dathan and Abiram came out, lumabas ng tent, Dathan and Abiram, and stood at the door of their tents with their wives, their sons, and their little children. Family nila. Lumabas ng tent. So yung tent, nakatayo, no? Nandun sa tent, lumabas sila. Meron silang mga livestock. Verse 28, and Moses said, si Abiram, no? Lahi siya ni Reuben. So nasa southern part sila ng tabernacle. Oh, kadikit pala nila ang Kohathites. Kaya pala, nag-connive. Ito kasi si Reuben. Ha? Nasa southern part. Ito naman yung Kohathites. Magkadikit lang sila, oh. Kaya kapit busy. Nag-connive. Verse 28, Moses said, by this you shall know that the Lord has sent me to do all these works, for I have not done them of my own free will. Ginagawa ko itong mga bagay na to, hindi dahil sa gusto ko. Sabi ni Moses. Si Almighty Father nag-uutos sa akin. Hindi ako. Verse 29. Kaya ngayon malalaman ninyo kung sino ang nag-uutos sa akin. Na si Almighty Father at hindi ako. Verse 29. If these men die naturally like all men, or if they are visited by the common fate of all men, then the Lord has not sent me. Hindi ako pinadala ni Almighty Father kung ang mga taong ito ay mamamatay ng parang natural lang.
or if they are visited by the common fate of all men, or pag pinatay sila ng kapwa-tao nila, o namatay sa sakit, or namatay sa old age, ibig sabihin nun, hindi ako pinadala ni Almighty Father. Yon ang sabi ni Moses. Verse 30, but if the Lord creates a new thing, bagong pangyayari ang mangyayari, and the earth opens its mouth and swallows them up with all that belongs to them, and they go down alive into the pit, then you will understand that these men have rejected the Lord. So, pag ang earth bumukas, nilamon yung family, pati yung tent, pati yung livestock nilamon ng lahat ng pag-aari nila, and they go down alive into the pit, diretso sa impyerno, then you will understand, maintindihan nyo na itong mga taong to, nireject nila si Almighty Father. Kasi not obeying Moses is rejecting the Almighty God. Ngayon, tayo, nasa New Covenant tayo, not believing in Jesus Christ that He's the Son of God, is rejecting the God Almighty. Pag hindi kayo naniniwala na si Jesus Christ ay anak ng Diyos, ipinadala ni Almighty Father to save us, and He's the King of Kings and the Lord of Lords, kahit pa sabihin mo na mahal mo si Almighty Father, pero kung hindi mo sinusunod ang kanyang utos, you are rejecting the Almighty God. Kaya ang daming mga cults, ang daming mga religious organization, hindi sinusunod ang utos ng Almighty Father. Sinasabi nila mahal na si Almighty Father, pero kung hindi nila sinusunod, ibig sabihin hindi nila mahal. Ang mahal nila ang sarili nilang katuruan na hindi galing sa Bible. Nire-reject nila si Almighty Father. Pag nireject natin si Jesus Christ, nire-reject natin si Almighty Father. Dahil sabi ng Almighty Father, this is my beloved Son, listen to Him. Verse 31, now it came to pass, as they finished speaking all these words, that the ground split apart under them. Nagkaroon ng lindol. Siyempre, pag nagkaroon ng lindol, hindi man sinabi rito na nagkaroon ng lindol, pag nabubutas yung lupa, nag-split into two, siyempre may earthquake yon, no? Merong nangyayari sa land, sa lupain or sa soil, nag-split apart under them, kung saan nakatayo yung bahay nila, kung nasaan yung pamilya nila, dun bumukas, nagkaroon ng earthquake. Yun ang naging cause para yung soil ay mag-split wide open, para yung mga rebellious people, pati na yung kanilang families, pati na yung mga bata, pati na yung livestock nila, mahuhulog sa pit. Anong pit yun? Pit of hell. And the earth opened its mouth and swallowed them up with their households. Pag sinabing household, kasama lahat, asawa, mga anak, mga bata. Damay-damay. Dahil sa kasalanan ng kanilang tatay. And all the men with Korah, with all their goods, lahat ng goods, gintuman, meron sila mga animals, yun din. Lahat ng kung anong meron sila, nilamon ng lupa. Nahulog sila sa lupa, nagkaroon ng earthquake. Bumukas yung lupa. So they and all those with them went down alive. Nalibing ng buhay. Went down alive into the pit. And then, anong nangyari nung nahulog na sila? Lahat. Yung tent nila, lahat ng gamit nila, yung mga animals nila. Ang laki ng bukas nun, ng lupa na yun. Malaking bukas yun, no? The earth closed over them. And then, nung pagbukas, nung nilamon na sila ng lupa, nag-close ulit ang lupa. And they perished from among the assembly. Paano nag-close ulit ang lupa? Nagkaroon ulit ng earthquake.
Nag-earthquake, bumukas ang lupa, nilamon sila, and then para mag-close ang lupa, the Almighty Father caused an earthquake again. So nag-close ang lupa. Hindi man nakalagay dito, paano mag-open ang lupa? Through earthquake, di ba? Hindi to sinkhole. Iba yung sinkhole. Yung sinkhole, unti-unti yun na nabubutas yung isang place. No? Nabubutas siya. Pero hindi na siya makakaangat dahil nahulog na lahat. Hindi to sinkhole kasi nag-close pa rin yung lupa eh. Verse 34, Then all Israel who were around them fled at their cry, for they said, Lest the earth swallow us up. Nagtakbuhan yung mga Israelites, takot. Kasi nga, baka madamay sila. Kasi nga, lindol to na malakas. Lest the earth swallow us up. Baka bumukas ulit ang lupa. Kainin tayo ng lupa. Verse 35. And the fire came out from the Lord and consumed the 250 men who were offering incense. Yung 250 men na may incense, anong fire yon? Lightning from heaven. And struck the 250 men who were offering incense. Hindi tanggap ni Almighty Father yung in-offered lang incense na pampabango. Pinatay sila ni Almighty Father by lightning. Then the Lord spoke to Moses, saying, Tell Eleazar the son of Aaron the priest to pick up the censers out of the blaze, for they are holy, and scatter the fire some distance away. Yung mga ginagawa ni Almighty Father na miracles, available dito sa mundo natin. Gaya ng paghahati sa Red Sea, no? Available lahat. Yung hangin, ginawa ni Almighty Father na mag-split into two yung water. So, available lahat. Even the water sa desert, yung sa may bato, available lahat. Alam ni Almighty Father kung saan, kung paano gagawin yun. Dahil nga, si Almighty Father, kontrolado niya lahat. He is in control of everything. Ngayon, yung mga puno, lumalaki, meron tayong hangin, control ni Almighty Father lahat yan. Meron war, inaalaw ni Almighty Father ang war. Why? It's because the people are stubborn. Ayaw tumigil sa kadumihan. Ayaw tumigil sa kadumihan. Sige, itong war. Hindi magkakaroon ng peace dito sa mundo hanggat hindi tayo sumusunod kay Almighty Father. Hanggat sarili nating laman ang sinusunod natin. Hanggat merong mga graven images ng mga tao. Hanggat arrogant ang mga tao. So, sabi ni Almighty Father, yung censer, ipunin. Kasi nga nasunog na yung mga tao, no? From lightning from heaven. So, yung censer, ipunin. Kasi holy yung censer dahil in-offer to kay Almighty Father. Ngayon, yung censer na yun, may fire pa rin sa loob yun. So, ang sabi ng Almighty Father, yung fire, rejected niya yun. Kaya, sabi niya, scatter the fire some distance away. Ilayo niyo yung fire. Hindi ko gusto yan. Pero yung censer, kunin nyo kasi yun ay holy. The censers of these men who sinned against their own souls. Bakit sabing who sinned against their own souls? They failed themselves because of their stubbornness and pride. Kaya, who sinned against their own souls. Nagkasala sila sa kanilang sarili. They failed themselves because of pride. So yung censers, inipon na lahat. The censers of these men who sinned against their own souls, let them be made into hammered
plates. Instead of censers na bilog, pinukpok na lang, naging plates na lang. As a covering for the altar. Ginawa lang takip sa altar. Because they presented them before the Lord, therefore they are holy, and they shall be a sign to the children of Israel, as a remembrance also, na itong mga cover ng altar na to, these things were censers before. Saan? Anong nangyari? Bakit nagkaroon ng ganito? The 250 men were disobedient. Kaya nagkaroon ng plate na to na dating censers ito. As a sign for the children of Israel to remember their wickedness. Huwag gagayahin. Pero kahit na maraming bagay na pinapagawa si Almighty Father para hindi gayahin, hindi talaga matigil ng mga tao. Up to now, hindi pa rin matigil ng mga tao. Kailangan siguro ng matinding para matuto ang tao, matinding trials and tribulations. Gusto niyo ba? Ng matinding trials and tribulations para matuto ang mga tao. Natututo lang ang tao pag nakakaranas ng hirap sa buhay. Pero pag maganda ang buhay, nakakalimutan si Almighty Father. Nagiging complacent. At nakikipag-compromise sa mundo na to. Verse 39. So Eleazar the priest took the bronze censers, which those who were burned up had presented, and they were hammered out as a covering on the altar. Naging flat na lang, naging covering para sa altar. To be a memorial to the children of Israel that no outsider who is not a descendant of Aaron should come near to offer incense before the Lord. Dapat descendant ni Aaron ang mag-offer ng incense, hindi lang kung sino-sino. Dahil pag nag-offer ng incense, tsak, tegi na yun. Hindi lang basta-basta. Hindi dahil sa gusto mo, gagawin mo na. Kailangan may approval ng Almighty Father, may seal of approval, approve, ganon. So tayo, sa araw-araw na ginagawa natin sa buhay natin, Lord, ganito ba ang gagawin ko? Lord, ano ba ang decision mo? Ikaw ang nakakalam, Almighty Father. We will seek the guidance of our Father. We will talk to our Father. Paano natin makakausap ang ating tatay? We will hear a voice behind our ears. Merong isang babae na yung pinalaglag siya ng nanay niya pero nabuhay siya. So, nabubuhay lang siyang mag-isa. Ngayon tumutulong siya sa kapwa-tao niya. Hindi siya mayaman. Pero tumutulong siya sa kapwa-tao niya. Sabi ko, ba't ganyan ang ginagawa mo? Wala kang ipon, mag-isa ka lang sa buhay. Na-rebuke ako, ang sagot niya sa akin. Ang magpo-provide sa akin sa lahat, si Almighty Father. Yung mga kayamanan dito sa mundo, madali mawala yan. Pinaalalahanan ako ni Almighty Father na I'm very thankful. Hindi na ako nag-reason out kasi sinabi niya, si Almighty Father ko. Takot ako kay Almighty Father. Si Almighty Father na pala ang nakausap niya. So, tama yung sinabi niya. Hindi tayo dapat mag-isip ng future dahil yung future natin ang may hawak si Almighty Father. Tumutulong siya, yung tinutulungan niya may sakit sa kidney. Sabi ko, ba't tinutulungan mo? Sabi ko kay Almighty Father, kawawa naman siya.
Tinutulungan pa niya yung may sakit sa kidney. Almighty Father, kunin mo na lang kaya yung may sakit sa kidney para hindi na siya mahirapan tumulong sa tao na yon na may sakit. Kasi hindi naman niya kamag-anak. Wala lang, hindi lang niya, kaibigan lang niya. Tapos ang sabi sa akin ni Almighty Father, kahit kunin ko, sabi ni Almighty Father, kahit kunin ko yung tinutulungan niya na tao, meron pa rin siyang tutulungan na ibang tao kasi ganoon ang heart niya. Wala na akong masabi kay Almighty Father. Natututo ako. Kahit na kunin ni Almighty Father at magpahinga na yung kaibigan nung tao na hindi siya mayaman, tinutulungan niya na nagpa-dialysis. Kahit kunin ni Almighty Father yon, may tutulungan pa rin taong iba. Yung tao na mahirap na yon, na hirap sa buhay, na mag-isa lang siya, na dating pinanaglag siya ng nanay niya pero nabuhay siya. Natuto ako. Oh nga Lord, no. Kasi ganun ang heart niya, sabi ni Almighty Father. Kaya tayo lagi natin kakausapin si Almighty Father. Para matuto rin tayo. Yung will ni Almighty Father ang masusunod sa buhay natin. Hindi yung tayo, yung pride natin, yung ego natin. Ibaba natin. Pag si Almighty Father na, tumitiklop na ako. Napakabait ni Almighty Father. Diba, in all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. I-acknowledge natin yung tatay natin, no? Verse 39. So Eleazar the priest took the bronze censers, which those who were burned up had presented, and they were hammered out as a covering on the altar, to be a memorial to the children of Israel that no outsider who is not a descendant of Aaron should come near to offer incense before the Lord, that he may not become like Korah and his companions, just as the Lord had said to him through Moses. So, bawat tao ay merong kanya-kanyang mga role dito sa mundo. Ang role ni Aaron, yung mga descendants niya ay magiging priest and high priest. Si Moses naman, yung mga anak niya, walang role. Si Moses lang meron, no? So, namatay na nga itong si Korah, si On, si Abiram, sino pa ba yan? Si Dathan, Abiram, On, at saka si Korah. Pati na yung kanilang family. Yung mga nakadikit sa kanila, yung mga kumakampi sa kanila, pati yung mga 200 men na may dadalang mga censers. So si Korah, at saka yung Abiram, at saka si On, kinain ng lupa. Dathan, kinain ng lupa. Earthquake. Yung 250, lightning naman. Nasunog. Yun ha. Verse 41, on the next day. Kinabukasan. Ang tigas talaga ng ulo ng mga tao. Katatapos lang na mamatay. Nakitang-kita na nilamon ng lupa. Si Korah. Si Abiram. Si On. Sino ba isa ba nalilimutan ko yung pangalan? Isa, si Laya ba yun? Dathan. Nalilimutan ko. Kakakain lang ng lupa. Kinain lang sila ng lupa. Pati yung mga anak nila. Pati yung family nila. Tapos ito yung 250 na sunog. Ito na naman ang mga Israelites. On the next day, all the congregation of the children of Israel complained against Moses and Aaron. Complain na naman sila kay Moses at Aaron. Hindi na natapos ang problema ni Moses.
saying, "You have killed the people of the Lord." Sinisisi nila si Moses. Now it happened when the congregation had gathered against Moses and Aaron that they turned toward the tabernacle of meeting, and suddenly the cloud covered it. And the glory of the Lord appeared sa tabernacle of meeting. Then Moses and Aaron came before the tabernacle of meeting. Nauna si Almighty Father sa tabernacle of meeting. Nandun yung clouds. Biglang nag-appear. And the Lord spoke to Moses saying, "Get away from among this congregation, that I may consume them in a moment." And they fell on their faces. Pag sinasabing consume, papatay ni Almighty Father. Anong ginagawa ni Almighty Father na pagpatay? Thunder and lightning. Gaya ng 250 men na may censers na nag-offer ko Almighty Father, hindi tinanggap ni Almighty Father. Ganun din itong congregation na to na sinisisi si Moses kung bakit namatay si Korah and his cohorts. Verse 46, so Moses said to Aaron, "Take a censer and put fire in it from the altar." So dapat yung censer galing sa altar yung fire kasi holy yung fire sa altar. Ang naglagay ng fire sa altar ay si Almighty Father. Put incense on it and take it quickly to the congregation and make atonement for them. Hingi mo ng tawad, bilis. Sinisisi na si Moses ng congregation, pero ang ginawa ni Moses, kumuha ka ng censer. Bilisan mo. At hingi mo ng tawad itong mga tao na sinisisi ako, kahit sinisisi na ako, napatawarin sila ni Almighty Father. Ganon si Moses. Si Jesus Christ, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." Sa gatong puso ang hinahanap ni Almighty Father. Napakahirap gawin. I-chismis ka na, "Lord, patawarin niyo siya." I-chismis niya ako, "Lord, okay lang ako, Lord." Sinasaktan niya ako, Lord. Pero pinapatawad ko siya, wag mo siyang parusahan, Lord God. Lord, nagsisinungaling sila sa akin, Lord. Protektahan niyo ako, pero wag niyo silang saktan, Almighty Father. Natutuwa si Almighty Father sa ganon. Dahil ibig sabihin, inaalagaan mo yung mga anak niya na kahit na stubborn, iginaguide mo pa din. May pagmamahal ka pa rin sa kapwa-tao mo. Alam mo kasi na mahal sila ni Almighty Father, created in the image and likeness of God. Naintindihan ni Moses yan. So verse 46 ulitin natin, no? So Moses said to Aaron, "Take a censer and put fire in it from the altar. Put incense on it and take it quickly to the congregation and make atonement for them." Ihingi mo sila ng tawad. Bilisan mo na. "For wrath has gone out from the Lord. The plague has begun." Nag-umpisa na yung plague. Marami ng mga namamatay. Dali, baka matupok lahat eh. Baka mamatay lahat ng mga tao. Bilisan mo na, Aaron. Then Aaron took it as Moses commanded and ran into the midst of the assembly. And already the plague had begun among the people. So he put the incense and made atonement for the people. Nag-incense siya para maamoy ni Almighty Father. Para mawala yung galit ni Almighty Father. And he stood between dead and the living. So, bawat kung saan tumingin si Aaron, may patay, may buhay, no? Between the dead and the living, nasa midst siya. May mga namamatay na, yung iba buhay pa. So, the plague was stopped kasi nag-offer sila ng incense kay Almighty Father.
Bakit naman sinisisi ng mga tao si Moses? You have killed the people of the Lord. Bakit na sinisisi? Hindi kasi nila naiintindihan. Kulang sila ng pangunawa na si Almighty Father nag-cause ng lindol. Si Almighty Father ang nag-cause ng lightning. Hindi na naiintindihan. Akala nila nagkataon lang. Hindi pa naiintindihan. Kaya sinisisi na si Moses. Kaya sabi ni Moses, Aaron, bilisan mo na sindi yung incenso. Kunin mo yung censer. Yung fire galing dun sa altar. Kunin mo na. Now those who died in the plague were 14,700. Yung plague na yon, lightning yon. Sunog yung mga tao, tinamaan. Kasi, wilderness nga yon, open space yon. Tatamaan na kung sino man tamaan. Besides those who died in the Korah incident. So, 14,700, tapos si Korah and his men, tapos yung 250 na nasunog, and then yung si family ni Abiram, hindi na mabilang kung ilan ng family ni Abiram, pati yung family ni On, pati yung family ni Dathan. So Aaron returned to Moses at the door of the tabernacle of meeting, for the plague had stopped. Ngayon, may plague pa rin tayo ngayon. Anong plague yun? War. Famine. Calamities. Nag-aaway-aaway ang magkakapitbahay, ang mga tao. Plague yun. Lovers of money, lovers of oneself. Plague yun. Yung mga nasa government, walang pakialam sa mga taong mahihirap. Plague yun. Inalaw ni Almighty Father, bakit? Lahat tayo pantay-pantay, lahat tayo makasalanan, lahat tayo damay-damay. Kaya anong gagawin natin? I-share natin ang salita ng Diyos. Yun ang kailangan, i-share natin. Kahit na ayaw ng mga tao, i-share natin. Gawin natin ang ating part. Dahil mahal natin ang tatay natin. At mahal din natin yung ating mga brethren. Kaya i-share natin ang salita ng Diyos. Dahil the reason why we live is to worship our Father, to exalt the name of Yahweh. And time will come, we will inherit the kingdom of God. We will reign with Jesus Christ in His kingdom that will never end. Thank you, and God loves us all so much.